pagkakataon upang magnilay, matuto, at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig diyan sa may Facebook Live at dito na rin po sa may Google Meet. At especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Gerald Soto at siya ay aming founder dito sa may Pioneer Legacy. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa umma. Hindi na po natin papatagalin ang oras na ito. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. نعم جزاك الله خيرا يا أخي الفاضل وأستاذنا وشيخنا. الحمد لله. Muli po si Sheikh Abu Bakar. Alhamdulillah. لا Alhamdulillah. Sana. نعم نعم Isang نعم tayo. نعم Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dhil fadli wan ni'am. الجود والكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمد سبحانه وأشكره وبدأ ويسر ووفق وألهم وأطلع على أسراري والحكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبرأة من الشك والريب والتهم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, pasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga biyaya at ipinagkaloob niya sa atin sa mga oras na ito. Tulad ng paulit-ulit nating paalala na lahat ng mga tao ay pinagkalooban ng ganitong klaseng mga biyaya. Pagkat ang paggawa ng kabutihan ay kabilang yan sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, pupunta natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alahan natin ang mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin at pasasalamatan natin siya sa pamamagitan ng mabubutiwa. Pasasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mabuting gawa. Sapagkat ang sino man pasalamat ay dadagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang pagbuhay at biyaya. Tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Sa kapitulan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at alalahanin na ang inyong Panginoon ay nananawagan. Kung kayo ay marunong magpasalamat, kayo ay maragdagan ng aking biyaya. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ. Ngunit kung kayo ay di naniniwala, kanan ang parusa sinabi ni Allah ay sadyang matindi. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, una, ang aning sa mundo ay napakabigat at dumarating ang mga panghihirap ng mga tao, sa mga ulila, sa mga biyuda, sa mga dayan, sa ibahe, sa mga mahina, at sa mga nangangailangan. Ang tao, kapag ang tao ay isa masyadong mahina upang makayanan ng matagal ang mga ganito lang pagsubok. Subalit, at kahit ay makapanatili siya na mabubuo siya ng magpagkap at titisin ang matinding paghihirap. Putol-putol daw. Aksay dali, putol ba yung dating ko? Naam po, Ustad. Medyo po. Okay.
Buti nga may nag-comment. Okay nangyari. Sandali lang po. Okay naman po siya, Sir. Hindi naman siya putol-putol. Malinaw po sa akin eh. Iniba ko yung ano. Kasi ang tao kasi ay isa ay masyadong mahina upang makaya ang mga matagal at mga ganitong klaseng mga pagsubok. At kahit pa siya ay makapanatili, tiyak na ay magbubuhos siya ng matinding pagsisikap at tiisin ang mga matinding hirap ng mga bagay na sana maiwasan, mga bagay na sana ay maiwasan niya kung kanyang mga kapatid ay lumingon upang tulungan sa kanya, upang tumulong sa kanya. Kaya nagmadaling tumulong at tinulungan siya sa kanyang mga suliranin. Sapagkat ang tao nag-isa, kakaunti at hina. Ngunit kapag kasama ang kanyang mga kapatid, siya ay naging malakas. At kabila sa karapatan ng isang Muslim sa kanyang kapwa Muslim ay ang makikirami sa kanyang sakit. Makadayaman, pakiramayan siya sa kanyang sakit. Malungkot sa kanyang kalungkutan at tulungan siya sa pagtanggal ng kanyang hatian. Samantalang ang pagiging manhid, damdamin at kawalan ng sakit, na para bang wala siyang pakialam. Para bang wala siyang pakialam. Mahina bang audio ko? Hindi po siya malakas. Malakas? Baka kay sister yung mahina. Samantalang pagiging manhid ng damdamin at wala ng malasakit na para bang wala siyang pakialam ay isang pagtakwil ng sa kapatiran. Isang pagtakwil sa kapatiran. Tama nga, putol-putol. Problema, sandali. Connection ko ay may problema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ganun, medyo okay na yung signal ko. Naam ya Sir. Samantalang ang pagiging manhid ng damdamin at kawalan ng malasakit. Ang pagiging manhid na
damdamin ay manhid at kawalang malasakit na para bang wala siyang pakialam. Para bang wala siyang pakialam sa kanyang kapatid ay isang pagtatakwil sa kapatiran. Sa ugali at katigasan ng puso. Ang tunay na pakikiramay ay ang nagtutulak sa iyo ng alamin ang mga dinaranas ng paghihirap ng iyong kapatid sa Islam. Hindi ka mapapalagay hanggat hindi mawawala ang kanilang dalamhati at hindi naalis ang kandiliman sa kanila. Al-Muslimu akhul Muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Muttafaqun alayhi min hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ang Muslim ay kapatid ng kapwa niyang Muslim. Hindi siya nilalapastangan. Hindi siya nilalapastangan ni iniiwan sa kapahamakan. At sino mang tumulong sa pangangailangan ng kanyang kapatid ay tutulungan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pangangailangan. Ito ay napagkasunduan ni Bukhari at Muslim mula sa hadith ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, kabilang sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala nang likhain niya ang kabutihan. Kabilang sa mga awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nang nilikha niya. Likhain niya ang kabutihan. Nilikha niya rin ang mga taong nararapat dito. Kaya mga minamahal ko kapatid, minamahal nila ito, minamahal din nila ang pagbibigay nito. At pinatnubayan niya sila patungo rito. Kung gaanong pinatnubayan ang tubig sa tuyong lupa upang ito ay mabuhay at mabuhay din ang mga tao dito. Kapag gugustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan para sa isang alipin, ginagawa niyang ang pagtulong sa pamamagitan ng mga tao ay dumadaan sa kanyang mga kamay. At kung marami ang biyaya na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, maraming mga tao lalapit at aasas sa kanya. Kung ginagampanan niya ang tungkulin niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaugnay ng mga biyayang ipinagkaloob sa kanya, tunay na nga siya ay nagpasalamat at nagpanatili nito. Ngunit kung siya ay nagpabaya, nainip at nainis, inilagay niya sa panganib ang pagpapala, mga biyaya o tagumpay. Kaya ang mga tao ay unti-unti nang tumalikod at nawawalan ng interes sa kanya. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال sa hadith ni Muslim ayon sa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsabi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ang sinumang mag-alis ng isang paghihirap mula sa isang mananampalataya sa mga paghihirap ng mundo, aalisin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang isang paghihirap mula sa mga paghihirap sa araw ng paghuhukom. Wa man yassara ala mu'sir yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah. At sinumang magpagaan sa taong nahihirapan, pagagaanin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo at sa kabilang buhay. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ang sino mang magtakip ng kasalanan, kamalian ng isang Muslim, pagtatakpan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo at sa kabilang buhay. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa tulong ng kanyang alipin hanggang ang alipin na yaon ay tumutulong sa kanyang kapatid. Hanggang ang alipin na yon ay ang alipin na yun tumutulong sa kanyang kapatid. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, at sa Sahih Muslim mula kay Abu Qatada radhiyallahu anhu mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsabi, man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min kurabi yawmil qiyamah. Ang sinumang nais na iligtas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga paghihirap sa araw ng paghuhukom,
falyunaffis an mu'sir aw yadha' anhu. Ay dapat mag-alis ng paghihirap ng isang taong nahihirapan o patawarin ang utang nito. Ang ang mga mananampalataya para sa kapwa mananampalataya ay tulad ng isang gusali. Ang mananampalataya para sa kapwa niya mananampalataya ay tulad ng isang gusali, isang building. Pinatitibay ng bawat bahagi ang isa't isa. At ang pinakamamahal na nilikha para kay Allah ay ang pinakakinabangan ng kanyang mga alipin. Siya ay kapakipakinabang sa mga tao. Wasana'i'ul ma'rufi taqiya masari'as su. Ang paggawa ng kabutihan ay ang panangga laban sa masasamang wakas. Ang gantimpala ay naayon sa uri ng gawa. Ang gantimpala ay naayon sa uri ng ating mga ginagawa. Kung paano mo tratuhin ang mga tao dito sa mundo, ganun ka rin tratuhin ng tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kaya pumili ka ng mabuti para sa iyong sarili. Piliin mong mabuti para sa iyong sarili. ولما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله قال عليه الصلاة والسلام, at nang tanungin ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pinakamamahal na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinakamamahal na gawa kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas. Ang pinakamamahal, ang pinakakaibig-ibig na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pinakapakinabang sa mga tao, ay pinakakinabangan o pinakakapakikinabang sa mga tao. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Ang pinakamamahal, ang pinakakaibig-ibig na gawa kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang maghatid ng kasiyahan sa isang Muslim. Aw takshifu anhu kurba, o ang pag-alis ng kanyang paghihirap. Aw taqdiya anhu daynan, o ang pagbabayad ng kanyang utang. Aw tatrudu anhu ju'an, o ang pagpawi ng kanyang gutom. Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadha al-masjid shahra. Ay Masjidin Nabawi alladhi as-salatu fihi bi alfi salah. At ang paglalakad ko, sinabi ni Musallam, at ang paglalakad ko kasama ng kapatid ko sa pananampalataya upang tuparin ang kanyang pangangailangan ay higit na kaibig-ibig sa akin, sabi ni Prophet Sallam, ay higit na kaibig-ibig sa akin kaysa mag-i'tikaf ako sa masjid na ito. Ibig tinutukoy niya ang Masjidun Nabawi na sa loob ng isang buwan, Ha? Na ang isang sala dito, sinabi ko sallam, ay katumbas ng 1,000 sala. Subhanallah. Waman kaffa ghadabahu satarahallahu awratahu. At ang sinumang pumigil ng kanyang galit, sabi ni sallam, sinumang pumigil sa kanyang galit, tatakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahinaan. Waman qadama ghaydahu walau sya'a an yumdiyahu amdah, mala Allahu qalbahu rajaan yawmal qiyamah. At ang sinumang nagtimpi sa kanyang matinding galit, siya ay nagtiis, siya ay nagtimpi, siya ay nagsabar sa kanyang matinding galit, bagamat kaya niya itong ilabas ito, ngunit siya ay nagpigil pa rin. Siya ay nagtimpi. Pupunuin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso ng pag-asa sa araw ng paghuhukom. Waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya lah, asbata Allahu qadamahu yawma tazulul aqdam. Ay sabat Allahu qadamahu yawmal qiyamati ala as-sirat. At ang sino man naglakad kasama ng kanyang kapatid para tumulong sa kanyang pangangailangan hanggang sa matupad ito, pagtitibay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paa sa araw ng pagkagulo ng mga paa. Ang ibig sabihin, pagtitibay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paa sa araw ng paghuhukom sa ibabaw ng sirat, ang tulay sa ibabaw ng impyerno. Rawahul Asbahani min hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa hasananul Albani. Ito ay isinalaysay ni Al-Asbahani mula sa hadith ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma at pinatotohanan ito ni Albani.
At ang pinakamahusay sa mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pinakakapaki-pakinabang sa kanilang kapwa. Ito ay sinalaysay ng bawat mga iskolar mula sa mga sahaba at tunay na ang Panginoon ay tumutulong sa isang kabataan. Tunay na ang Panginoon ay tumutulong sa isang kabataan hanggat siya ay tumutulong sa kanyang kapatid. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sana'i'ul ma'rufi taqiya masari'as su. Ang paggawa ng kabutihan ay pananggalang laban sa masasamang wakas. Rawahu al-Hakim min hadithi Anas radhiyallahu anhu wa sahhahu Albani. Ito ay sinalaysay ni al-Hakim mula sa hadith ni Anas radhiyallahu anhu at pinatotohanan ito ni Albani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at sinabi pa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa kullu ma'rufin sadaqah wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Bawat kabutihan ay isang kawang gawa, bawat kabutihan ay isang sadaqah. At ang mga taong mapaggawa ng kawang gawa dito sa mundo ay sila ring magiging mapagkawang gawa sa kabilang buhay. Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. At ang mga gumagawa ng kasamaan sa mundo, dito sa mundo, ay sila ring magiging tao ng kasamaan sa kabilang buhay. Rawahu at-Tabarani min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anhuma wa hassananul Albani. Ito ay sinalaysay ni Tabarani mula sa hadith ni Ummi Salamah radhiyallahu anha, pinatotohanan nito ni Albani. At ang tunay na nakakainggit inggit na kapuri-puri, mga minamahal kong kapatid, ay ang sinumang pinadali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para maglingkod sa mga tao at tinulungan siya sa pagsusumikap para sa kanilang mga kapakinabangan. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na sinabi ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Walang pinapahintulutang inggit maliban sa dalawang tao. Rajulun atahu Allahu mala fasullit ala halakatihi fil haqq. Isang taong binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kayamanan at ginugol niya ito sa katotohanan sa tamang paraan. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alayh. At pangalawa, isang taong binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng karunungan, kaya siya ay humahatol gamit ito at nagtuturo nito sa iba. Ito ay pinagkasundoan ni Bukhari at Muslim. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, tunay na ang mga landas tungo sa kabutihan o mga kapatid ay marami at mga pangangailangan ng tao ay samut-sari. Tulad na ang pagpapakain sa mga nagugutom, pagbibigay ng kasuotan sa mga walang kasuotan, pagdalaw sa may sakit, pagtuturo sa mga walang kaalaman, pagbibigay ng palugit sa may utang, pagtulong sa walang kakayahan, pagsaklolo sa taong mga na-stranded, inaalis mo ang dalamhati ng iyong kapatid, pinapawi mo ang kanyang kalungkutan, inaampon mo ang mga ulila, inaalalayan mo ang mga biyuda, pinaparangalan mo ang isang marangal na tao sa kanyang lipi na pinapahiya, nagpapasalamat ka sa kabutihan, nagpapatawad ka sa mga masama, ikaw ay nagsisikap sa mabuting sa pamamagitan upang mapalaya ang bilanggo, maligtas ang dugo mula sa pagdanak, maghatid ng kabutihan at kagandahang loob, at ang pagsaksi sa katotohanan ay naghahawi ng katuwiran at pagprotekta sa karapatan ng naaapi. Ang lahat ng mga ito ay pagtutulungan sa kapakinabangan at pagkakaisa sa pagpapagaan ng mga pasanin ng ating mga kapatid. Tulad ng pag-aalis ng mga dalamhati, pag-iwas sa mga kapinsalaan, pagpapatatag sa gitna ng kagipitan, pagbibigay ng kapanatagan sa oras ng takot, pag-aayos sa mga nag-aaway,
at paggabay sa mga nawala sa paglalakbay. At kung wala kang kakayahang gawin ito, ng mga ating mga nabanggit, kung wala kang kakayahang gawin ang alin sa mga ito, magbigay ka man lang ng isang mabuting sa kanila. Magbigay ka man lang ng isang mabuting salita sa kanila. Ibig sabihin, kapag hindi mo kayang gawin ang mga bagay ng ating nabanggit na yaon, kahit magbigay ka lang ng paalala, ng payo, ng mabuting salita sa kanila. At kung hindi mo pa rin kayang magawa ito, pagbibigay ng mabuting salita, sapagkat ito ay isang kawang, itigil mo na lang ang pananakit sa kapwa. Ibig sabihin, huwag ka na lang mananakit sa iyong kapwa sapagkat ito ay isang kawang gawa mo para sa iyong sarili. Ibig sabihin, kapag hindi mo pa rin kaya, kahit magbigay ng payo ng magandang salita sa kanila, itigil mo na lang ang pananakit sa iyong kapwa sapagkat ito ay isang kawang gawa para sa iyong sarili. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال isinalaysay ni at-Tirmidhi mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ang pagngiti mo sa mukha ng iyong kapatid ay isang kawang gawa. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari sadaqah. Ang pag-utos mo sa kabutihan at pagbabawal mo sa kasamaan ay kawang gawa. Wa irshaduka ar-rajula fi ardi dhallati sadaqah. At ang paggabay mo sa isang tao sa lupain ng pagkaligaw ay kawang gawa. Ibig sabihin, ang paggabay mo sa mga taong mga naliligaw ay isang kawang gawa. Wa nadaruka lirrajuli radiil basari sadaqah. Ang pagtingin mo ng may gabay para sa isang taong mahina ang paningin ay kawang gawa. Wa imatatukal hajara wasyaukata wal adma anit tariqi sadaqah. Ang pag-alis mo ng mga bato, ang mga tinik o buto sa daan ay kawang gawa yan. Wa ifraguka fi dalwi akhika laka sadaqah. Rawahu at-Tirmidhi wa sahhahu al-Albani. At ang pagbuhos mo ng tubig sa timba ng iyong kapatid ay isang kawang gawa para sa iyo. Ito ay isinalaysay ni at-Tirmidhi at pinatotohanan nito pagiging sahih ni Albani. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, mangilag kayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magkaroon ng takwa, magkaroon ng takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaawaan nawa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayusin ninyo ang inyong ugnayan sa isa't isa. Ayusin natin ang ating ugnayan sa isa't isa, sa kapwa nating mananampalataya, sa kapwa nating Muslim. Maging bukas palad ang inyong kalooban at maging basa sa kabutihan ng inyong mga kamay. Mahigpit tayong kumapit sa tali ng pagiging mahinahon at mapagpatawad sa ating kapwa. Ang sinumang nagbigay ka ng kakaunti ngayon, ay aani ka ng marami bukas o sa hinaharap. Ang isang matagumpay na kalakalan, ito ay sa piling ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang isang mabuting pautang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibabalik sa Kanya. Ibabalik sa taong nagpautang para sa Allah ng maraming ulit. Pagbibigay ng ginagawa sa gabi at sa araw na lihim at hayagan. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Walang ibinubungang kabutihan ang karamihan sa kanilang mga lihim na usapan, maliban yaong mga nag-uutos na magbigay ng kawang gawa o ng kabutihan o ng pagkakasundo sa pagitan ng mga tao. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Ang sinumang gumawa niyan na may layon na kasiyahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinumang gumawa niyan na may layon ng kasiyahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magkagayon siya ay aming pagkakalooban ng isang dakilang gantimpala, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, tayo po ay maging mabuti sa ating kapwa. At ang ganap na kagandahang asal na pag-uugali ay naaabot kapag naunawaan ng taong nagbibigay ng kabutihan ng kanyang inaabot ay karapatan ng tinutulungan. At siya lamang ay kasangkapan ng ginamit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang maipaabot iyon
Kaya hindi siya naghihintay ng kapalit o papasalamat mula sa kanila. Ikaw ay nagbigay, hindi ka gumastos mula roon, bagkus ikaw ay ginawang daan ni Allah subhanahu wa ta'ala para iabot sa kanila. Dahil ikaw ay isang taong pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala, gamitin isang instrumento upang sa paggawa ng kabutihan. Kaya magpasalamat ka sa kanila, magpapasalamat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ikaw ay isa sa mga taong kinahahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay taliwas sa taong sumusunod sa tulong sa pamamagitan ng panunumbat at pananakit. Sapagkat ito ay sumisira sa gantimpala at bumubura sa kabutihan ng iyong mga ginagawa. At maaari pang maging dahilan ito sa pagkawala ng mga biyayang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ang kayamanan, katanyagan, katungkulan, at iba pang katulad ng mga ito ay lahat ng mga ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang tagapagkaloob nito sa mga tao, sa atin. At siya rin ang may kakayahang bawiin ito mula sa isang alipin ng isang kisap mata. Kaya ikaw na pinaglagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw na pinaglagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pangangailangan ng mga tao, maglaan ka ng kabutihan para sa kanila. Bilang kawang gawa at kabaitan, tulong at pamamagitan sa mga taong hindi nagkakaunawaan. Katotohanan ng mga salaf, yung mga unang henerasyon ng mga matutuwid na mananampalataya, na may kaawaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay lubos na nagagalak sa pagtuon sa mga pangangailangan ng kanilang mga kapwa. Sinabi ni Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu, yaqulu Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu, ma asbahtu wa laysa bibabi sahibu hajatin illa amiltu annaha min al-masaib. Wala pang sinabi ni Hakim ibn Hizam, wala pang umaga na dumating ng pintuan maliban na lang at alam kong iyon ay kabilang sa mga pagsubok mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang paggawa ng kabutihan ay walang hangganan. Ang paggawa ng kabutihan, ito ay walang hangganan. Hindi rin ito limitado sa mga tao lamang. Kahit sa mga hayop at sa mga nilalang ay may gantimpala ang kabutihan ng paggawa mo sa kanila. Ang awa ng ating relihiyon ay sumasaklaw sa lahat, hindi lang sa kapwa nating mga tao. Maging sa mga pusa, maging sa mga aso, o ano pa mang mga hayop. Kasi sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang babae ay pumasok sa impyerno dahil sa isang pusa kanyang ikinulong. Kanyang pusa kinulong. Fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashasil ard hatta matat hazla. Hindi niya ito pinakain. Yung pusang yaon, kinulong niya, hindi niya pinakain at hindi niya rin ito pinakawalan upang makakain sa mga insekto, sa mga lupa, sa mga halaman sa mga lupa, hanggang sa ito ay namatay sa gutom. Siyang hayop, kanyang kinulong, pinabayaan, hindi niya pinakain, namatay dahil sa gutom, dahilan ng kanyang pagpasok sa impyernong apoy. Subhanallah. Muttafaqun alayhi min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ito ay pinagkasunduan ni Bukhari at Muslim sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At sa Sahih Muslim pa sinabi rin, wa fi Sahih Muslim annam ra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin harrin yutifu bibi'r. Isang masamang babae, ay nakakita siya ng isang asong umiikot sa paligid ng isang balon. Sa isang mainit na araw, nakita niya yung aso na umiikot doon sa isang balon. Qad adla'a lisanahu min al-'atash, fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha. Nakalabas ang kanyang dila dito dahil sa uhaw. Diba yung pag-aso kapag nauhaw, lumalabas ng dila nito. Kaya isinalok niya ang kanyang sapatos upang painumin ito.
Isinalok niya doon sa balon ng kanyang sapatos at ipinainom niya ito, at dahil dito ay pinatawad siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon sa kanyang ginawang kabutihan, kahit siya ay isang masamang babae, ay pinatawad siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang awa at paggawa ng kabutihan sa isang aso mula sa isang babaeng masama ay naging dahilan upang siya ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba't ang awa, kabutihan at pagpapakabuti sa kapwa Muslim ay masigit sa dakila at mas kapakipakinabang? Katotohanan ng kabutihan ay paggawa ng mabuti ay nagbibigay bunga kahit pa sa mga hayop na walang kakayahang magsalita. Kahit pa sa mga hayop na walang kakayahang magsalita. Paano na kaya ginawan mo ng kabutihan ng isang kapwa mo, isang kapatid mo sa pananampalataya? Mismong hayop na hindi nakapagsalita ay pinainom ng isang masamang babae, siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isnalasay di Imam Al-Dhahabi sa aklat na Siyar Al-A'lam An-Nubala, habang binabanggit niya ang tungkol sa huwaran, dakilang eskola na Sheikh Islam Ibn sa kanyang panahon na si Sufyan at-Thawri. Naway kawaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sumusunod, sinabi ni Abu Mansur, nanatili si Sufyan at-Thawri sa bahay na ito. Nanatili si Sufyan at-Thawri sa bahay na ito. At dito ay may isang bulbul o uri ng maliit na ibon. Yung parang balahibo ng maliit na ibon. Ng pagmamayari ng aking anak, sinabi ni Abu Mansur, pagmamayari ng aking anak. Sinabi ni Sufyan, bakit nakakulong ang ibon na ito? Bakit nakakulong ang ibong ito? Dapat pakawalan siya. Kaya sinabi ni Abu Mansur, ito ay sa anak ko. Ito ay pagmamayari ng aking anak at inaalay niya ito sa iyo. Ibig sabihin, inaalay niya ito, ibibigay niya ito sa iyo. Ngunit sinabi ni Sufyan at Thawri, hindi. Ngunit, hindi siya ayaw niyang ialay sa kanya. Sabi ng ngunit, bibigyan ko siya ng isang dinar. Bigyan ko siya ng isang dinar, kaya binigyan niya ng isang dinar. Ibig sabihin, ayaw niya yun ialay sa kanya. Gusto niya bilhin niya yon, yung ibon na yon, na mayroong pinalitan niya ng kanyang isang dinar. Kinuha ang ibon at pinalaya ito ni Sufyan at Thawri. Kinuha niya yung ibon, binayaran niya isang dinar, tapos pinalaya niya ang ibon na ito. Sabi pa ni Abu Mansur, ang ibon ay lumabas sa araw ng upang maghanap ng pagkain at bumabalik sa bahay tuwing hapon. Ang ibon na yon, siya ay lumalabas sa araw upang maghanap ng pagkain at bumabalik sa bahay tuwing hapon. Bumabalik yung ibon na kahit siya ay pinalaya na. Nang namatay si Sufyan at Thawri, sumunod ang ibon sa kanyang libing. Subhanallah. Ang ibon na yon ay sumunod sa kanyang libing. At nakita naming ito ay lumilipad-lipad sa ibabaw ng kanyang libingan. Nakita namin, sinabi ni Abu Mansur, ang ibon na yan ay lumilipad-lipad sa ibabaw ng kanyang libingan, sa libingan ni Sufyan at-Thawri rahimahullah. Pagkalipas ng ilang gabi, patuloy siyang bumabalik sa libingan. Minsan ay doon siyang natutulog yung ibon na yan. Minsan naman ay bumabalik sa bahay, yung bahay na doon kay Abu Mansur. Hanggang sa isang araw, natagpuan siyang patay. Natagpuan na yung ibon na yon ay namatay na sa tabi ng libingan ni Sufyan at-Thawri rahimahullah. Kaya inilibing siya doon. Kaya nilibing siya ang ibon na yon doon sa malapit kay Sufyan at-Thawri, sa libingan ni Sufyan at-Thawri rahimahullah. Ganyan ang kabutihan na ginagawa para sa ibon at hayop. Kaya paano pa kaya sa mga tao? Paano pa kaya ginawa mong kabutihan sa mga tao? Paano pa kaya ang ating mga kapwa Muslim? Tunay na ito ay higit na dakila at ang gantimpala nito ay dakila, kabayaran at pakinabang sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, maliit na bagay ng ating titignan, na ating tuturingin, ito ay dakila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay maging mabuti, hindi lang sa kapwa, kung hindi sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maging mabuti tayo sa anumang oras. Kung meron tayong kakayahan, tumulong tayo sa lahat ng mga bagay na pwede natin maitulong, kahit sa pamamagitan ng mabuting salita. O di kaya, kahit sa paghinto o di paggawa ng kapinsalaan sa ating kapwang mananampalataya. So hanggang dito na lang, naway meron tayong napulot na aral sa gabing ito at maisabuhay natin sa ating mga sarili.
At kung sakaling meron man ako nasabi na mali, ito ay dahil sa aking kahinaan at mula ito sa syaitan. At kung meron man ako nasabi na ito ay nagbibigay ng kapakinabang sa inyong mga puso, ito ay galing sa tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Gerald Soto. Bago po tayo dumako sa Q&A session, ay tatanungin po natin ang ating tagapagsalita na kung siya ba ay tumatanggap ng katanungan. Ya Sheikhana, kayo po ba ay tumatanggap ng mga ilang katanungan mula sa ating tagapakinig? Ako po yung humingi ng paumanhin sa mga katanungan ay ito ay hindi pa nararapat para sa atin. So, makaipaubaya natin sa ating mga butihing mga sheikh, sa Sheikh Abu Bakar, at sa ating mga sheikh na pumapasok dito sa atin. Paumanhin po. Aywa, ya Sheikhana. So, kung kayo po ay may mga katanungan dito sa may Google Meet ay maaaring paki-note na lang po at itanong na lang po natin sa susunod na muhadir bukas po insyaallah. So jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil sa iyong magandang pagbigay ng turo sa aming lahat. At sa mga nakibahagi rin ngayong gabi ay maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta at pakikinig tuwing gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Sheikhana, ay hinihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita or payo at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Jazakallah khairan ya Akhil Fadil. Una sa lahat, pinapayuhan ko pong aking sarili sa pagpapanatili ng kabutihan sa ating mga kapatid at tumulong kung meron tayong kakayahan, tumulong sa kanila. At lagi po tayong ikhlas sa ating mga gawain. At sikapin natin manatili sa mga gawaing kabutihan at makilahok, makipag-isa sa gawaing kabutihan. At umiwas tayo sa mga gawain na kung saan ikapupuot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi natin i-check ang ating niya, ating mga hangarin, ating ginagawa ay para ba kanino? Para ba sa ibang tao? Para bang mayroon ba tayong hinahangad o inaantay na mapapuri? O para ba ito sa Allah subhanahu wa ta'ala? Na upang hindi tayo mapagod sa ating mga gawain na walang saysay, na walang gantimpala ang ating mga nakukuha. Pagkus, ito ay ituon natin lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas natin ang ating mga gawa. Maliit man ito, malaking bagay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Muli, aking pong pinapasalamatan ang mga nakilahok ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. So hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.